Mayong buntag na usab, Lighthouse Bible Baptist Church. Nalipay ko nga hapit na gyud ta magkita. Maybe next Sunday kuha na ta atong i-pray gyud na madayon na gyud na sa simbahan na ta mag-meet. And let's continue to pray for our safety. Continue to pray sa atong health. Sa ato sa na part, mag-amping punta dito magpataka og kaon og bisag unsa. Labi na mga dilata ato nang likayan kay naagyon na siya led, dili na siya safe nga pagkaon para nato. Unya ang pinaka-importante gyud nato nga ato gyud na i-protect pirmi ang health sa atong spirituhanong kinabuhi. Amen? Because we learned from previous preaching nato that we are always at war every day. Naagid ta kanunay sa gubat. Unya kani atong Kristohanong kinabuhi kung dili talig-on permit apildihon sa yawa, and it will affect also our entire life. Amen? So this morning, before ta mag-start, manganta usa ta, before ta maminaw sa message, manganta usa ta, my sins are gone. Alright, praise the Lord. I'm glad my sins are gone. Are you glad that your sins are gone? So hinaot pa nga ato ni tagaagdako kay value sa atong kinabuhi nga si Kristo gyud mismo mo inighatag sa iyang kinabuhi in order for us to enjoy this new life na iyang gipaambit nato. Amen? So this morning ang atong topic is ministry of the gospel. Ministry of the gospel. Dapat atong hinumduman. Previously, ang atong lesson is about reminding us about we are at war every day. Karon, i-remind ta sa Ginoo that we should be at work every day. Dapat na agyon ni part ni sa atong kinabuhi. Atong basahon please naa sa Romans chapter 15 and verse number 16 ang atong text. Naa diha atong basahon. Dunganon nato please. The Bible says that I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost. Magkampo ta, Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this opportunity nga makapaminaw na sad mi sa imong mensahe.
And I pray, Lord, that you prepare our hearts as we listen, and you also please use me, O God, through the power of the Holy Spirit. And I pray, O Lord, that you allow me to preach your word with boldness and with power, O God. And allow us, O Lord, also that as we honor you today, may you please guide us and cover us with your precious blood, O Lord. And I pray that you allow us, O Lord, to honor you, nga matuboy gyud ka sa amo nga pagpanimbahon karon. Salamat kay Lord. And I pray also for all the churches, dear God, na hantod karon dili pa pwede mag-meet bodily sa church. Akong giampo, Lord, tanang mga preachers nga nagwali karon, Lord, na imo silang ubanan, imo silang gamiton sa pagwali gyud sa imong pulong, and through the power of the Holy Spirit, your message will be given to your people. Thank you, Lord, and I pray all these things for your glory in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. So, ministry of the gospel. Dili pasabot na kita nanglakaw ta, unya nagdala ta sa Bible. We are considered already that we are ministering God through the gospel. So, dili pasabot igsoon nga nag-soul winning kintahay ka, nag-share ka sa pulong sa Ginoo, automatic, you are already serving God through the gospel. Kay duna ni siya'y kanang pamaagi magud ni iya man ni sa Ginoo, dapat iya pamaagi, iya nga sistema maogi atong i-learn gyud. So atong i-learn something from Apostle Paul, giunsa man niya pag trabaho ang gospel of Christ, giunsa man niya pag administer kani nga ebanghelyo ngadto sa mga tawo nga nagkinahanglan. So maunay ato ang topic this morning. Una sa tanan, igsoon, atong hinumduman ang gibuhat ni Apostle Paul. He preached the gospel boldly. Boldly. Pasabot na ng boldly, walay kahadlok, walay kauwaw, walay pagpanagana. Ang pagwali niya sa ebanghelyo, bold yun siya nagwali sa pulong sa Ginoo. Wala siya gidependaan, wala siya nagdepende sa tao, wala siya nagdepende sa sitwasyon, wala siya nagdepende mga kaigsunan sa bisag unsa pa diha nga personal niya nga mga pagbati. Ang iyang gidependihan gyud ang ebanghelyo gyud mismo nga iyang giwali. He was so bold in preaching the gospel of the Lord. Unya atong basahon sa verse number 14 to 15 sa ato ang book of Romans chapter 15. The Bible says, "And I myself also am persuaded of you, my brethren, that ye also are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish one another." So gi-appreciate ni Apostle Paul ang mga believers ni aning panahon na mga kaigsunan nga I am persuaded, no, na you are full of goodness, mga maayo mo nga mga Kristiyanon, puno mo sa kahibalo nga mga Kristiyanon. Unya, you know how to encourage one another, you know how to admonish one another, pero dili na siya ego. Dili ego, mga kaigsunan, nga mahimo ka nga mo administer ani nga ministry of the gospel. Ingon si Apostle Paul, nevertheless, brethren, I have written the more boldly unto you in some sort, as putting you in mind because of the grace that is given to me of God. So kanang grace igsoon ato nang bantayan, kay kanang nga grace nga gihatag sa Ginoo nato, naa diha nalangkob ang ebanghelyo sa Ginoo, the gospel of God. That is the greatest gift nga pinakagrasya gyud nga nadawat nato gikan sa Ginoo, nga maupoy atong iwali ngadto sa mga tawo nga nagkinahanglan pa sa kaluwasan. Igsoon ingon si Apostle Paul, usahay makampante na ta sa atong kinabuhi, sa atong pagkakristohanon, tungod kay nakita na nato that we are so careful sa atong kinabuhi, we are so good according to what Apostle Paul said, you are so good, full of goodness, and then filled with all knowledge. So daghan na kitag naibawaan sa Bible. Unya, may nakita mo tudlo sa Bible ngadto sa atong isig ka Kristohanon, may nakita mo dasig, may nakita mo palig-on sa atong isig ka usa mga kaigsuonan. Usahay makampante na ang atong kinabuhi diha. Usahay nagtuo ta nga ang atong ministry naa na diha sud sa church nga maglig-on ta, unya mag Bible study ta, kita-kita ra pod ang mga Kristohanon ra tanan mo nag-exchange og idea,
about what the Bible says. Now, that is not the calling nga gihatag sa Ginoo nato. Yes, God commanded us nga maglig-unay ta, pero sa unsa nga rason? So that we could administer the gospel to the lost. Mao nay reason nganong naay church, mao nay reason nganong naay panagtudlo sa Bible, mao nay reason nganong gitagaan gyud ta igsoon og power diri sa balaang espiritu sa ato kasing-kasing, so that it will help us to become bold in preaching the gospel of the Lord ngadto sa mga wala pa in town nakaangkon sa kaluwasan. So usahay tungod aning knowledge nato sa pulong sa Ginoo, kita-kita na lang gyud, no? Nalingaw na ta diha. Naragid ta diha igsoon, wa gyud ni kalainan atong situation karon sa situation sa una nila ni Apostle Paul. Mao bitaw nga giuyog sa Ginoo ang Church of Jerusalem para magkatag ang mga Kristohanon na magwali sa ebanghelyo sa Ginoo, para magkatag sila, para dili nila malimtan nga dunay misyon ang church, that we should be bold in sharing and preaching the gospel of the Lord Jesus Christ. So mo nang gihangyo ni Apostle Paul mga kaigsunan, mo bitaw daghan kay siya mga prayer request. Na siya mga prayer request igsoon in Ephesians, ato ta Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. In verse number 19 and verse number 20, sa verse number 18 ani mga kaigsunan nag-ingon si Apostle Paul, kinahanglan mag-ampo mo sa usag-usa ngadto sa tanan nga mga saints, sa tanan nga mga saved, because we need prayer. But Apostle Paul in verse number 19 ingon din siya, and for me, ingon siya, i-appeal ko ninyo sa pag-ampo. Pray for me also. Unsay reason? That utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Muna ningon si Apostle Paul, we should be praying for each other. Dapat mag-inampo ay ta. Kunya si Apostle Paul siya, i-appeal ko rin yung pag-ampo so that I could preach boldly. That my mouth will open boldly to make known the mystery of the gospel. Kay kaning gospel, igsoon daghan kay mga tao, they heard that word already, gospel. Pero kung imong pangutanon, unsa may imong naibawan sa gospel? Gospel is the good news. Na ay correct, pero dili gid siya mao. Dili gid siya mo entire meaning of the gospel. Na kay pangutanon igsoon, do you know about what is the gospel? Ang uban ang tubag nila, that is the word of God. Sakto gyapon naman sa word of God, pero wa gid siya nitumbok sa insakto nga pagpasabot sa gospel. So daghan pa kaayo mga ignorante about sa gospel igsoon. Mo na ang mga Kristohanon dili ta magkampante sa atong knowledge of the Bible without doing the work that God gave us in order to know, in order to let people receive the gospel of the Lord. Kampante na kay ta nga buutan ta. Kampante kay ta nga daghan tag nahibaw-an. Ningon si Apostle Paul, dili na igo. Mo na ningon si Apostle Paul, I need to be bold to you because of this grace. Unsa man nga grace, it's on the gospel of the Lord na gitugyan sa Ginoo sa atong mga kamot. Mo na ningon si Apostle Paul, we need to pray for each other para mulig-on ta ani nga ministry. Ingon sa verse number 20, for which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. How you should speak the gospel to the lost? You should be bold. Imagine na nimo igsoon, he is going to hell and you are going to inform him that he is going to hell and you are not bold to that message. Dapat diha ta lig-on kaayo, di ta mauwaw, di ta mahadlok, di ta magpanuko, di ta magduha-duha. Dapat ang ato pagtuo hugot kaayo mga kaigsunan, that would make us bold enough to tell people that you are going to hell, that if you're not going to receive the gospel of God, your soul will go to hell when you die. That is very important, igsoon, that we need to be bold in sharing the gospel of the Lord. Amen? So that is a very important truth that we need to keep in our heart. Preach the gospel boldly. Boldly. And we need to pray for each other. Pray for me. I will pray for you. You pray for me. Let's pray for each other that we will be bold, that we should speak as we ought to speak. Amen? So magtinabangay ta ana mga kaigsunan, because this
this job na gihatag sa Ginoo nato, ang atong kaaway ani nga mopugong nato igsoon, mao ang yawa. Di siya gusto nga ang mga kalag sa mga katawhan moadto sa langit. Mao ni nga gubat ni. We're at war. If you are at work, obviously you will be at war. Amen? So, enough sa imuhang kanang pangunahuna nga kanang okay na ni nata sa church, magdinasigay ta, magsimba ta, okay na, mag-ulit ta sa atong tithes, okay na, maghatag ta sa atong offering, okay na, ulit na to, ginabuhi ta nga Kristohanon, magbinutan ta. Hey, wait a minute. There is a message that God gave you to preach. Be bold in preaching the gospel. Dili na inap na diha atong serbisyo, na diha ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Dapat mo administer ta na ngadto sa mga tao. Ang gospel nga mao jud giinvisan ni Kristo sa iyang kinabuhi. Let's preach the gospel boldly. Amen. Number 2. Preach the gospel purposely. Now, what is the real purpose of Christ? Why He gave up His life? Why Apostle Paul preached the gospel of the Lord? Unsa may purpose? Balik ta mga kaigsunan sa ato ang text, Romans chapter 15, and we will read 16 to verse number 18. The Bible says, that I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost. So, doon ay purpose nga nung ato man iwali ang Ebanghelyo. Pasalamat ang mga kaigsunan nga nagtawag ang Ginoo apostoles para iyang pawalingon ngadto sa mga Gentiles. And Apostle Paul was so willing, ang iyang heart open kaayo mga kaigsunan. Iya yung gisulti yun, that I should be the minister of Jesus Christ unto the Gentiles. Pasalamat ta ani nga commitment ni Apostle Paul, ministering the gospel of God. Karon napasa ni sa ato ang mga kaigsunan. Karon ang ato ang relasyon sa Ginoo, whenever we offer to God, ma-acceptable na siya because of the Holy Spirit in our heart, gi-sanctify ang atong offering. Amen? Unya ato po nang i-share ngadto sa uban with that purpose. Kaya ang mga tao karon makita nimo, labi na sa ato ang situation sa kaning pandemic nga atong giatubang, ang mga tao duol kayo ang ilang kasing-kasing sa Ginoo. Nakita nato sa news kaganina igsoon nga atong niaging adlaw, nakita nato sa news nga ang mga tao lipay kaayo nga makaadton silang church. Bisan tuod nga ang ilang church mga kaigsuonan dili gyud mao ang simbahan nga gitukod sa Ginoo. Unya kita nga mga Kristohanon unsa may gibati nato. Kita nga mga tinuod nga worshipper of Jesus. Unsa may gibati nato karon sa atong situation. Are you excited? Hello? Are you excited to see your brothers and sisters in the Lord? Kita man ang church. So are you excited na magkit-anay na punta sa usag-usa? Mao ni igsoon atong kaning kasing-kasing insaktuhon nato. The real purpose why Jesus saved us, mga kaigsunan, is not only that we will gather together, but we are going to go together also so that we could preach the gospel purposely. Para mapasiguli na to ang uban nga mga hintil ngadto sa Ginoo, so that when they offer their life to God, it will be accepted. When they offer their monetary to God, it will be accepted. Amen. Tungod sa balag espiritu nga ihatag sa Ginoo diha sa ilang kinabuhi to sanctify their offering. When they offer their life, it will be accepted. So muna usa sa purpose nga nung kinahanglan iwali nato ang Ebanghelyo, dapat with that purpose mga kaigsunan. In verse number 17, the Bible says, I have therefore whereof I may glory through Jesus Christ in those things which pertain to God. Ang kalipay ni Apostle Paul igsoon sa iyang kaugalingon mismo nga ang purpose sa iyang pagwali sa Ebanghelyo, that he may glory through the Lord Jesus Christ. Amen? Sa iyang pagtudlo atong mga butang kabahin sa Ginoo. Unya mo man ni pinaka-precious, mo man ni pinaka-tamis nga mensahe nga gikan sa Ginoo nga gitugyan din ni nato igsoon. Ang Ebanghelyo ni Kristo. Amen?
diha ta maglipay. So ang purpose nato nga muwali ta sa ebanghelyo so that we will be happy, we will be joyful. Amen. In verse number 18, the Bible says, "For I will not dare to speak of any of those things which Christ hath not wrought by me, to make the Gentiles obedient by word and deed." Mo na careful si Apostle Paul sa pagtudlo. Ningon siya nga, di ko mutudlo kung wa gitugyan sa Ginoo nako. Dili ko mutudlo og mga pagtulunan nga kanang wala gipatudlo ni Kristo nako. So importante kay niyo sa may purpose igsoon nga manudlo ta para mapaduol ang mga tawo ngadto sa Ginoo. Unya kung dili ang mensahe sa Ginoo mo'y atong ihatag mo na niyo si Apostle Paul, "I will not dare to speak of any of those things which Christ hath not wrought by me." Amen? Para matudluan ni Apostle Paul ang mga Gentiles, para matudluan ang mga unbeliever ngadto sa pagkaluwas o ngadto sa pagka-obedient, dili lamang sa pulong kundi sa buhat sab. Mao nay trabaho nato, mao nay purpose pangakaigsuonan nga mapakita nato gikan nato pod una ta dapat malipayon ta nga nag-share sa ebanghelyo. Amen? Unya dili ta mo istorya og mga mensahe nga dili gikan diha sa Ginoo. Unya ang atong tumong igsoon, ang atong tumong nga matudluan nato ang mga unbeliever sa pagkaluwas, unya sa pagkamatinumanon diha sa Ginoo pinaagi sa pulong ug sa buhat. By word and deed. Mao gyud na ang nakalangkob igsoon sa Matthew chapter 28, mao nay nakalangkob sa Great Commission. Adto ta sa Matthew chapter 28, mao nay nakalangkob sa mando sa Ginoo. In Matthew chapter 28, ingon sa verse number 20, mga kaigsuonan, "Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you." Na underline that. Teaching them to observe. Unsa i-observe? All things whatsoever I have commanded you. So unsa may pasabot sa Ginoo? Ayaw tudlo diha kung wa gimando sa Ginoo. Amen? You need to teach the gospel purposely. Naay purpose. Para ma-observe nila, para matuman nila unsay gisulti sa Ginoo, unsay gimando sa Ginoo. Unya ningon din ang Ginoo mga kaigsuonan, "And lo, I am with you always, even unto the end of the world." Amen. Kuyugan ta sa Ginoo. O wa ka nagtuman, niyo na Ginoo, kuyugan biati ka, pataka lang kag tudlo. Kuyugan biati ka. You need to be bold in sharing the gospel, and you need to share it with a purpose. Nga kanang tawhana, makailagi na siya nako, mapaduol gyud na siya nako, ug magtuman gyud na siya nako. That is the purpose of that Great Commission nga gihatag sa Ginoo nato. The ministry of the gospel igsoon. Amen? Ikatulo mga kaigsuonan nga atong angay hinumduman aning ministry of the gospel, preach the gospel powerfully. Powerfully. Balik ta sa atong text. Ingon si Apostle Paul mga kaigsuonan sa Romans chapter 15, 19 to 21, ingon sa verse number 19, "Through mighty signs and wonders, by the power of the Spirit of God." By the power of the Spirit of God. Ingon si Apostle Paul. Ang iyang pagwali sa Ebanghelyo, pinaagi sa gahom sa Balag Espiritu, "So that from Jerusalem and round about unto Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ." Kung wala ang power of the Holy Spirit, igsoon, kapuyo na ta diha pa lang sa atong Jerusalem. Unyang sugo ra ba sa Ginoo, dili lang kay diha sa Jerusalem. Kani this is the missionary journey of Apostle Paul mga kaigsuonan. So gikan sa Jerusalem ningon siya, "I will preach the gospel." I will preach the gospel. Hantod ni adto dito sa Illyricum, kaning doon na siya tapad na sa Macedonia ang iyang tuyok mga kaigsuonan. Ningon si Apostle Paul nga, "I have fully preached the gospel of Christ." Anang mga lugar.
Mao na tungod sa power sa balaang Espiritu. Now, when God gave us the Holy Spirit, mga kaigsunan, naaliha ang gahom. Ingon sa verse number 20, so I have strived to preach the gospel not where Christ was named, lest I should build upon another man's foundation. Muna daghan man kayo, mga silingan nato, mga kanang malabya nato, igsoon nga mga lugar, they have heard the name of Christ. Diri sa Philippines, nakadungog naman ang mga tao sa ngalan ni Kristo. But they do not really understand unsa gyud na siya nga name. They have never understood that in the name of Jesus, diha na gyud ta ma-save. Kay kung nakasabot pa lang mga kaigsunan ang mga katawhan, dapat na save na. Pero wala. Muna niyo si Apostol Paul, dili ta ni magsige na natag atubang ani puros ta mga Kristohanon. Mahurot atong oras magsige na natag fellowship. Kita mga Kristohanon nag-abot ta sa church, nag-fellowship ta, igabot sa gawas, mag-fellowship ta kita gihapon. Naapay mga tao nga wa pa nawalihi sa insakto nga pagwali sa ngalan ni Kristo. Nga maura ang pamaagi diin kita maluwas. Muna niyo si Apostle Paul, I will not waste my time. Muna siya, I have strived. Have I strived to preach the gospel not where Christ was named, lest I should build upon another man's foundation. Muna sa iyang missionary journey, sige siya adto sa lugar nga wa pa diha nawalihi ang kanang mga tawhana, wa pa nawalihi. Amen? Unya, diri nata sa atong nasod ng Pilipinas, nakadungog naman ang mga tao sa ngalan ni Kristo. Sa ato pa din nata magwali. Mga kaigsunan, they may hear the word Jesus Christ, but they do not understand the meaning of that name. Mao na nga ato nang atuon og atong walihan sa ngalan sa Ginoo, and we will introduce to them the gospel of God in the right way. Amen? So mao na ang dapat natong buhaton sa atong pagministeryo diha sa ebanghelyo. In verse number 21, the Bible says, "But as it is written, to whom was not spoken of, they shall see, and they that have not heard shall understand." Pagkanindot, no? Mao na bitaw na nga mas dali pa kayo nato i-nurture ang mga tao nga paggyuy kabang kaagan anang kaluwasan. Then when they got saved, they are so hungry and they want to hear more. Kaysa mag-challenge kang Kristohanon nga naluya na. Kaysa mag-challenge kang Kristohanon gaya nag-uo. Mao na kita tarungon na to ang pag-nurture sa usa ka tawo mga kaigsunan from being saved and to become the servant of God. Ato gyud ang tarungon. Kay saad na mga kaigsunan sa Biblia, as it is written, to whom he was not spoken of. Katong mga tao nga prisko pa kaayo, katong wala pa'y idea about sa gospel. Ingon si Apostle Paul, they shall see, and they that have not heard shall understand. Amen? Muna nga, sa business side pa, mas dali mga kaigsunan mag-recruit kag bag-o kaysa mag-encourage ka og naluya na. Mo sa nasa simbahan. Let's keep on building people, more people for Christ. Dito sa mga grupo, sa mga dili pa luwas. And let's preach to them the message of God powerfully. Now, why we can do this? Nganong ato maning mabuhat? Simply because when the Great Commission was given, mga kaigsunan, unsay declaration ni Christ in Matthew chapter 28. Balik ta dito, Matthew chapter 28. Giyon sa mapadeclare ni Christ ngadto sa mga apostles when He gave them the Great Commission. Unsay gisulti sa verse number 18, unya sa verse number 19, the Bible says, And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Ang tanan nga gahom naa nako niyo si Christ. Nahatag na nako, nabalik na diri nako. Kay nahuman naman ang iyang pagkabanhaw.
Hinumdumi nga si Jesus Christ is God. Unya nagpakatao siya, gihukas niya ang iyang pagka-Dios ug nahimo siya nga normal nga tao pareha nato para mahatag niya iyang kinabuhi. Kay kung dili niya hubuon ang iyang pagka-Dios ug wa siya nahimong 100% tao, di siya mamatay. And how can He pay the penalty of our sins? Unsa man niya pagpaagas og dugo? No, nga wa man. Pero nagpakatao siya mga kaigsunan, meaning to say, gihubo niya iyang pagka-Diyos, naghimo siya nagpakatao siya, unya ang nakasubo mga kaigsunan, naiuban ng mga tao nga si Kristo, tao ra na siya. Wa ninyo nakita ang sakripisyo nga gibuhat sa Ginoo. Nga siya Dios nagpakatao. Unya karon kay si Jesus Christ sila mutuo nga Dios. Mao ni nitabo diri mga kaigsunan sa the Gospel of Christ from Matthew to John nga nakita nato nga gisaway siya sa mga Pharisees until today. Nagyapon mga group of people that they do not believe that Jesus Christ is God. Naman gani mutuo small God. He is just the Son of God. No, He is God. Amen? Dapat ato nang tuhuan. Ingon ang Bible, all power is given to me. Unya, gideploy niya ang mga Kristohanon. Gideploy niya ang church. Giunsa niya? Ingon sa verse number 19, go ye therefore and teach all nations. Teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Now, the question is, what do we teach the nation about? Unsa may atong iwali sa atong paglakaw ngadto sa mga kalugaran, mga kaigsunan. Now, giklaro na sa Mark chapter 16. Forward ta gamay. Mark 16:15. Unsa gisulti sa Bible? Ingon sa Bible mga kaigsunan, and He said unto them, this is the same scenario. Lahi lang ang pagkasuwat. Ingon si according to the book of Mark chapter 16 verse number 15, and He said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Preach the gospel. So teaching them, ang gingon sa Bible, teach them. Go into all the world and teach them. Unsay teach na to? Gospel. Preach the gospel. Powerfully. Nga naman, gipaambit na ta sa Ginoo sa power mga kaigsunan. Kanusa man nato na ambit ang power so that we could preach the gospel powerfully. In Acts chapter 1, igsoon, forward ta. Acts chapter 1, verse number 8. Kanus amang ka nakaangkon ani nga power. Mo na kita mga Kristohanon, ayaw pag-act like you are powerless. Ingon sa verse number 8, igsoon sa Acts chapter 1. But ye shall receive power. Kisa nagstorya ni Jesus Christ. In red letter. Ingon sa Bible mga kaigsunan, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. And that stands for go ye into all the world. Dili lamang sa usa ka lugar. Dili lamang sa usa ka tawo, kundi you go to the next person and next person and next person. And if all believers will do that, we can go to all the world. Dili pasabot ikaw mismo may muksuroy nga to sa tibok kalibutan anong magwali sa ebanghelyo. No, you just follow the order of God. You just follow His command. Let's do discipleship. Kay pinaagi sa discipleship mga kaigsunan, mukatag na siya. Parehas pagkatag ba sa coronavirus? Di man na nagikan usa ka nasod. Unya ni tapot ngadto sa usa ka nasod, ni tapot ngadto sa nasunod, ni tapot ngadto sa sunod. Ingon ana, dapat ang ebanghelyo bati lang to ang coronavirus. Pero mauna dapat manakod, dapat ang mga Kristohanon pinaagi sa discipleship. Pinaagi sa discipleship. We have the power already. God gave us the power when we got saved. God gave us the Holy Spirit, and that's the time that we already have the power of the Holy Spirit. Nga sama sa giingon ni Apostle Paul, nagwali ko in the power of the Holy Spirit. Mauna siya nga bold siya nga nagwali. Well, we are witnesses. You need to accept this.
We are witnesses. Mo na ningon si Apostle Paul sa Romans 1:6, because of this mga kaigsunan, dapat kita pud ingon ani pud ta. In Romans chapter 1 verse number 16. Romans 1:16 mga kaigsunan, ingon si Apostle Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Power na gud na. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Again, nagpakita na sa that is not one place only, but from the Greek, from the Jew to the Greek. That imo gyud nang ipakatag yun na ato gyud nang ipapadayon ang pag-disciple nato sa mga tao nga nagkinahanglan sa kaluwasan igsoon. Amen? So, we need to preach. Do not forget, we should be at work every day. If you want to be part of the ministry of the gospel. Now, the ministry of the gospel, mga kaigsuonan, atong i-review. Una, hinumduman na to, igsoon, that we need to preach the gospel boldly. Boldly. Dapat di jud ka mahadlok, di ka mauwaw, di ka magduha-duha, di ka magpanuko, bold jud ka nga mowali sa pulong sa Ginoo. And secondly, we need to preach the gospel purposely. Dunay rason nganong gihatag na sa Ginoo. Kana nga rason mao nay atong ibutang pirmi sa atong kasing-kasing. And number 3, preach the gospel powerfully. Powerfully. We already have the power of the Holy Spirit. So let's keep on moving. Amen? Let's keep on sharing and never stop sharing. Now, are you willing to become a part of the ministry of the gospel? This is the very job that God gave to the church. Great Commission, gihatag sa simbahan. But would you like to be enlisted to become the messenger of the gospel? To become part of this ministry of the gospel? Then you need to be ready. You need to equip yourself, mga kaigsunan. Equip yourself with the armor of God. Equip yourself with this reason. Nganong nga mahimo kang kanaminsahidor sa Ebanghelyo. You need to prepare yourself with all the verses that you need to know. Before knowing anything else, you master the gospel. Usahay kita nga mga Kristohanon layo na kaitag naabot sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, but we never focus on the very message that God allowed us to preach to all the world, which is the gospel. Mao na din ato kalimtan mga igsoon nga ang kaning gospel masteron yun sa tanan mga Kristohanon. Mas maayo, do not proceed to the next lesson if you are not mastering the gospel, because that is the only message that consists the job that God gave you to go and preach the gospel to every creature. And that is the only message that will bring people to heaven. Amen? And that is the only message that has the life of Christ in it. The investment of the Lord. So mo ni atong i-learn yun, atong yun katunon sa tibuok na itong kasing-kasing. Amen? Magampo ta, Lord, salamat kaayo sa ministry nga mong gihatag ka namo, nga mao ang ministry of the gospel. Salamat kay Lord sa Great Commission. Salamat kay Lord sa matag pastor nga nag-challenge, nag-push sa mga Kristohanon nga mag-discipleship, nga mag-multiply. And thank you so much, O Lord, for the Holy Spirit nga naa sa among kasing-kasing nga mo'y nag-empower na mo to do this, because without the power of the Holy Spirit, we may stop, Lord, very soon. Now, di gani magdugay ani nga ministry, but thank you for the Holy Spirit that is always firing us up, Lord, to do this work that you have given us. Thank you for the church. Thank you, Lord God, for the Bible, and thank you for the field na mo iamong atuon aron walihan sa imong pulong. Thank you for everything, O God, for putting us into this ministry. I pray, Lord, that you will always guide us and use us for your glory and honor. Thank you so much, O Lord, for your glory, I pray. In Jesus' name,
Amen. Amen. Praise the Lord. Congratulations mga ka-ministeryo, ani nga ebanghelyo ison. Let's not stop sharing the gospel to the lost. God bless you all.